Dok, ang hihina na ng mga binti ko. Parang papel na nanginginig tuwing susubukan kong tumayo mula sa silya. Yan po ang madalas na idaing ninyo sa akin sa klinik, lalo na kapag nararamdaman ninyong hindi na sumusunod ang inyong katawan sa inyong isip. Sa ating topic ngayon na 5 pagkain para sa malakas na binti kahit 90 anyos, kainin araw-araw. Hihimayin natin ang mga pagkaing magsisilbing natural na pampatibay sa inyong pundasyon. Tutulungan ko kayong maibalik ang kumpiyansa sa bawat hakbang gamit ang mga pagkaing malamang ay nasa kusina nyo lang. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong lolo at lola, at sa lahat ng ating mga ka-health tips. Bago tayo magpatuloy, hayaan nyo muna akong magbasa ng ilang komento mula sa ating komunidad. Isang user ang nag-reply, "Doc, 75 na ako at hirap na akong umakyat ng hagdan. Parang bibigay ang tubuhod ko." Sabi naman ni Lola Mila, "Nalagas na ang laman ng binti ko, butot balat na lang, kaya takot na akong lumabas ng bahay." At may isa pang nag-reply, "Totoo ba na may pag-asa pa kaming lumakas kahit 90 anyos na?" Alam niyo po, para sa ating mga seniors, ang lakas ng binti ay ang inyong ticket sa kalayaan o independence. Habang tayo ay nagkakaedad, nagkakaroon tayo ng tinatawag na sarcopenia. Ito ang unti-unting pagkawala ng muscle mass o laman sa ating katawan. Ibig sabihin, mas numinipis ang suporta ng ating mga buto at mas nagiging marupok ang ating balanse. At kapag ang binti ay mahina, ang panganib ng pagkadapa o falls ay tumataas na siyang sanhi ng malalalang injury sa mga seniors tulad ng hip fractures. Kaya sa araw na ito, hindi lang tayo basta iinom ng vitamins. Gagamitin natin ang kapangyarihan ng nutrisyon para ibalik ang sigla ng inyong paglakad. Pero bago natin hulaan kung ano ang 5 pagkaing ito, hayaan niyo muna akong magbigay ng ating napakahalagang paalala. Lagi po nating tatandaan, ang lahat po ng payong ibinibigay ko rito ay dagdag kaalaman at edukasyon lamang. Hindi po ito dapat ipalit sa payo ng inyong personal na doktor. Kung ang inyong panhihina ay biglaan, may kasamang matinding pananakit o pamamanas ng paa, kailangan po nating pumunta sa inyong physician. Huwag po nating idaan sa video lang ang mga seryosong sintomas dahil ang inyong kaligtasan ang laging priority natin dito. Bakit nga ba humihina ang binti? Bukod sa natural na pagtanda, ang malaking dahilan ay ang kulang na protina at mahinang sirkulasyon ng dugo. Ang muscles sa binti ang pinakamalaking muscle group sa katawan at ito ang bumibitbit sa inyong buong timbang. Kapag hindi sapat ang fuel na ibinibigay natin, kinukuha ng katawan ng enerhiya mula sa ating sariling muscles, kaya lalong lumiliit ang ating mga hita at binti. Para sa mga seniors, ang problema ay nagiging malala kapag may kasamang dehydration o kakulangan sa tubig. Ang ating target sa topic na ito ay patibayin ang muscle fiber, patigasin ang buto, at lagyan ng sapat na enerhiya ang bawat hakbang ninyo. Handa na ba kayong malaman ng mga sekretong pagkain na ito? Heto na po ang ating listahan ng 5 pagkaing dapat nating isama sa ating diet araw-araw. Pagkain number 1, ang itlog, the muscle builder. Ang itlog ay itinuturing na gold standard ng protina dahil taglay nito ang lahat ng kailangan ng inyong katawan para mag-repair. Ito ay mayaman sa leucine, isang amino acid na nagsisilbing trigger para gumawa ng bagong muscle ang katawan kahit sa edad na 90. Paano ito nakakatulong sa binti? Ang leucine ay direktang nagpapasigla sa pagbuo ng muscle tissue sa inyong mga hita at binti. Dahil ang itlog ay isang complete protein, sinisiguro nito na hindi matutunaw ang inyong muscles habang kayo ay aktibo sa maghapon. Tips ni Doc Mateo, ang pinakamabisang paraan ay kumain ng isang nilagang itlog na hard-boiled sa almusal araw-araw. Iwasan ang pagprito nito sa maraming mantika para hindi tumaas ang inyong bad cholesterol. Isang itlog ay sapat na para bigyan ng inyong binti ng matibay na pundasyon. Pagkain number 2, ang isdang mamantika, the joint lubricant.
Huwag titipirin ng sardinas, galunggong o mackerel dahil ang mga ito ay punong-puno ng omega-3 fatty acids at vitamin D. Ang mga isdang ito ang sekreto ng mga seniors na nakakalakad pa ng malayo nang walang iniindang sakit. Paano ito nakakatulong sa binti? Ang omega-3 ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga o inflammation sa inyong joints at muscles. Kung masakit ang tuhod, hindi nyo maikikilos ang binte ng maayos. Ang omega-3 ang nagsisilbing langis na nagpapadula sa inyong mga kasukasuan. Tips ni Doc Mateo, subukang kumain ng isda ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Kung kakain ng sardinas na dilata, mas mabuting hugasan ng sauce para mabawasan ng alat at kainin din ng malalambot na tinik dahil punong-puno yon ng calcium. Pagkain number 3, ang gatas o yogurt, the bone support. Ang calcium at phosphorus sa gatas at yogurt ang kailangan para sa lakas ng inyong balangkas. Hindi lalakas ang inyong binti kung ang buto na humahawak sa muscles ay marupok o may osteoporosis. Paano ito nakakatulong sa binti? Ang binti ay kailangan ng matigas na buto para makatayo at makapagbalanse. Ang gatas ay nagbibigay ng whey protein na mabilis mag-repair ng pagod na muscles pagkatapos ninyong maglakad-lakad. Ang yogurt naman ay may probiotics na maganda sa tiyan ng mga seniors na hindi hiyang sa purong gatas. Tips ni Doc Mateo, uminom ng isang maliit na baso ng maligamgam na gatas bago matulog o kumain ng yogurt bilang merienda sa hapon. Nakakatulong din ito para ma-relax ang inyong muscles at maiwasan ng biglaang pulikat sa madaling araw. Pagkain number 4, ang munggo at legumes, the cramp preventer. Ang munggo ay hindi lang pambahay tuwing Biyernes. Ito ay mayaman sa magnesium at potassium. Ang dalawang mineral na ito ay kritikal para sa koordinasyon ng inyong mga binti. Madalas ba kayong pulikatin o makaramdam ng panginginig? Ang kakulangan sa magnesium ang madalas na sanhi niyan dahil ito ang mineral na tumutulong sa muscles na mag-relax sa dapat lang sangkap. Ang munggo ay nagbibigay ng malinis na protina na hindi nagpapabigat sa trabaho ng inyong mga kidneys. Tips ni Doc Mateo, magluto ng munggo na may maraming dahon ng malunggay at huwag lalagyan ng maraming taba ng baboy. Ang malunggay ay magdadagdag ng iron na kailangan para sa maayos na pagdaloy ng oxygen sa inyong mga kalamnan sa binti. Pagkain number 5, ang mani at buto, the energy sustainer. Ang mga mani tulad ng cashew, mani, peanuts at buto ng kalabasa ay siksik sa vitamin E at healthy fats. Ito ang tinatawag nating energy-dense food na mainam para sa mga seniors na mahina ng kumain. Paano ito nakakatulong sa binti? Ang vitamin E ay isang antioxidant na nagpoprotekta sa inyong muscle cells balak sa pagkasira dulot ng edad. Ang healthy fats naman ay nagbibigay ng sustained energy. Ibig sabihin, hindi kayo agad-agad mapapagod o manghihina ang tuhod kapag kayo ay naglalakad sa labas. Tips ni Doc Mateo, isang maliit na dakmut ng unsalted na mani bawat hapon ay sapat na. Siguraduhing walang alat ito para maiwasan ang pamamanas ng paa na lalong nagpapabigat sa inyong bawat hakbang. Hindi lang po pagkain ang kailangan natin para maging matatag ang ating pagtayo. Para maging totally malakas ang binte kahit 90 years old na, sundan po natin ito. 1. Hydration is vital. Uminom ng sapat na tubig dahil ang muscles ay 75% water. Kapag tuyot ang katawan, ang muscles ay nagiging malambot, mahina at madaling manginig. Ang tubig ang nagdadala ng sustansya mula sa inyong kinain papunta sa inyong mga paa. 2. The chair stand exercise. Ugaliing tumayo at umupo sa isang matibay na silya ng 10 beses kada umaga. Ito ay isang natural resistance training na nagpapa-activate ng muscles ng inyong hita at puwet para sa mas magandang balanse. 3. Morning sunshine.
Mag-araw ng 10 to 15 minutes kada umaga. Ang vitamin D mula sa araw ang susi para maabsorb ng inyong mga buto ng calcium mula sa gatas at isda na inyong kinain. Ayan po mga minamahal kong lolo at lola. Ang pagtanda ay hindi dapat maging dahilan para mawalan kayo ng kakayahang lumakad ng matikas. Sa pamamagitan ng itlog, isda, gatas, monggo at mani, kasama ang tamang disiplina sa pagkilos, mananatiling malakas ang inyong mga binti hanggang sa dapit hapon ng buhay. Kung nakatulong po sa inyo ang ating topic ngayong araw, pakitype po sa comment section ang yes. Kung gusto pa po ninyo ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa pampalakas ng katawan at pampahaba ng buhay, pakitype po ang more. Ngayon po, gusto ko pong marinig ang inyong karanasan. Ano po ang madalas ninyong nararamdaman sa inyong mga binti paggising sa umaga? I-share po ninyo yan sa comment section, pati na rin po ang inyong mga katanungan tungkol sa nocturia o pag-ihi sa gabi. Sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya dahil ang inyong kalusugan ang ating misyon. At para sa ating susunod na video, anong paksa po ang gusto ninyong talakayin natin? I-comment nyo lang po sa ibaba. Paki-like at i-share po natin ang video na ito sa inyong mga kapwa senior citizens para lahat tayo ay maging malakas at masigla. At kung bago pa lang po kayo rito, paki-subscribe na po sa Doc Mateo Health Tips at i-click ang bell icon para lagi kayong updated. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, matagag na paghakbang at pinagpala po tayong lahat. Paalam po!